Ito ang Mount Timbak o tinatawag din ng mga locals na Mount Singakalsa. Matatagpuan ang matayog na kabundukan ito sa munisipalidad ng Atok, lalawigan ng Benguet. Ang elevation ng Mount Timbak ay 2,717 meters above sea level. Kaya pangatlo ito sa pinakamataas na kabundukan sa isla ng Luzon at pangsyam naman sa buong Pilipinas. Pero bago natin puntahan yan, ay ibabahagi ko muna sa inyo ang nagyayelong gulay sa Atok, Benguet. Nagyayelo yung dahon ng repolyo, tigas. Babalikan natin ang Mount Olis kung saan masasaksihan natin ang buong ganda ng tanawin nang walang nakabalot na makapal na ulap. Masarap din yung strawberry nila dito sa Mount Olis. Bisitahin din natin ang Sakura Park at makita ang iba't ibang magagandang bulaklak at mga puno ng sakura. Ito, cherry blossom, sakura tree, planted June 16, 2016. Aakyatin natin ang mataas at matarik na kalsadahan gamit ang ating motorsiklo. Okay, let's go, akyat. Ahon agad to. Woo! Taas ha. Woo! Taas nito! Hanggang marating natin ang pinakatuktok ng Mount Timbak. Tagumpay! Nadali natin. Kahit gaano kataas, pinilit natin akitin. Good morning, Atok Benguet. Nandito pa rin tayo ngayon sa Budas Transient. Ngayon, kasalukuyan nating nakikita rito na umaani sila ng repolyo. Yan sila kuya. Itong mga repolyo na nakikita natin dito, ito ay kay Nanay Nita, yung pinakamay-ari ng Budas Transient. So, andoon yung pwesto ng taniman repolyo na kasalukuyang inaani ngayon. Puntahan natin. Yan sila hinahakot nila yung repolyo. Dami. Meron nang nakapitas dito ng mga repolyo. Ilalagay na lang nila sa basket yan. Napansin ko na parang nagyayelo yung mga dahon. Sobrang lamig kasi ngayon dito. Kagabi, 12 degrees ang lamig dito. Yan guys Nagyayelo yung dahon ng repolyo. Tigas. Tapos ito naman yung mga fresh na repolyo na inaanin nila ngayon dito. So yung mga gulay pala na nabibili natin sa Manila, dito pa na nanggagaling sa Atok Benguet. Mula dito sa Atok Benguet, dadalhin nila sa La Trinidad. Mula naman sa La Trinidad, i-deliver na nila sa Manila. So binibenta dito sa Atok Benguet ang repolyo na 1 kilo 15 pesos hanggang 20 pesos no. Tapos pagdating sa Kapatagan, mahal na no ang 1 kilo. 50 na. Kaya po kung pumunta dun sa Maynila, triple ng presyo. Kapag ka nasa Manila na, triple na no? Oo. Ito mura no? Ang pinaka-highlights po ng gagawin nating pag-ikot dito sa Atok Benguet ay aakitin po natin ang Mount Timbak. Pero bago po natin puntahan ang Mount Timbak, ay papasyal ko po muna kayo dito sa Sakura Park at pupuntahan ulit natin yung Mount Olis. So tingnan natin yung Mount Olis kung ano yung itsura niya kapag hindi siya nababalot ng makapal na fog. So ang unang destination natin, Mount Olis, tapos pupunta tayo ng Sakura Park, and then yung pinakalas, Mount Timbak. Okay, let's go! Doon po sa tinuluyan natin sa Budas Transient, malapit na lang yung mga tourist spot dito sa Atok Benguet, yung Mount Olis saka yung Sakura Park. Yan, dito tayo. Kanan.
Kaliwa tayo dito. Ang dami repolyo, oh. Medyo masikip lang yung daan, pero kasya naman ng 4 wheels dito. Kaso kapag meron tayong nakakasalubong, bigayan. Ayan, dito tayo sa kanan. Mount Oli saka Sakura Park. Ito yung una nyong madadaanan bago yung Mount Olis, itong Sakura Park. Ayan yung papasok, pero tayo daan muna ng Mount Olis, kaya diretso tayo. Malapit lang din ito sa Sakura Park. Yan, pwede nyong maging itinerary yan kapag pumunta kayo dito sa Atok Benguet. Medyo hindi lang maganda yung kondisyon ng daan dito. Mala iskinita din yung dadaanan ninyo na lubak. Yan. Pero kayang-kaya naman ang mga motor natin. Dito tayo sa kaliwa. Yan, ito medyo paahon to. Medyo matarik. (7,900 feet above sea level). Ganong kataas yung lugar na to. Yan, nandito na tayo. Mount Olis Viewpoint. Alright. Iniwan na natin yung motor natin dito sa parking area. Malawak yung parking space nila dito, kaya hindi kayo mamumroblema kahit marami kayong mga kasabayan. So kailangan lang natin umakyat. Siguro baka mga 5 minutes lang, andun na tayo sa taas. Tapos may mga part na dito na hagdan, kaya hindi na ganun kahirap umakyat dito sa Mount Olis. Tikman mo yung hindi pa hinog. Hindi pa hinog. Tikman mo Ito yung to. puti. Ay. Ito po. Tapos tumikim Tikman daw ka natin yung puti. Ito. Pwede na po itong kainin kahit na Ito, diretso. kaka-harvest lang. Oo. So pinatikim tayo ni ate ng strawberry dito sa Mount Olis. Kulay puti pa yun, ha. Ito, kulay puti pa to. Hilaw Tikman pa. mo yung kulay Ito, red naman. Ito. Ito, kulay red. maliit. Harap ah. Harap siyang bayabas. Sarap. Masarap din yung strawberry nila dito sa Mount Olis. So Nay, paano yan? Pwede po mag-strawberry picking dyan? Pag kami ang nag-pick 600. Per kilo po? Oo, per kilo. Per kilo. Pag picking, 7 to 8 6. Ah, ganun. Ganun pala ang mga presyuhan. Sige po. Salamat Nay ah. Salamat po. Solid. Sarap ng strawberry dito sa Mount Olis. Parang sa Mankayan Benguet din. Ito yung makikita natin mga bulaklak dito habang tayo ay naglalakad patungo doon sa pinakasummit. Marami kayong makikita rito na mga ganito. So akala ko prutas to. Tinanong ko si ate, ang tawag daw dito ay Jerusalem. Ito yung pinakahuling hagdan na aakyatin ninyo at mararating na natin yung mismong pinakasummit nitong Mount Olis. Yeah. So dito sa mismong pinakasummit ng Mount Olis, kagaya na sinabi ko sa inyo dati, meron kayong mababasa na you are now standing at Mount Olis Summit, 7,900 feet above sea level. Ganito kataas yung kinakatayuan natin ngayon. So ito pa lang mga kabundukan na nagtatayugan yung makikita nyo dito kapag andito na kayo sa pinakataas. Dahil nung nakapunta tayo dito nung nakaraan, balot na mga ulap to. Ito lang yung nakikita natin sa ilalim. Ganda. Kaya kapag napunta kayo rito sa Atok Benguet, wag nyo kakalimutan na puntahan itong Mount Olis. Isama nyo ito sa bucket list ninyo.
Okay, napuntahan ulit natin ang Mount Olis ngayon. Patungo na tayo sa Sakura Park. Isa din ito sa mga kilalang tourist attraction dito sa Atok Benguet. So para din siyang Northern Blossom. Puro bulaklak din yung makikita natin dito. Iba't ibang klaseng magagandang mga bulaklak. Sa pagbaba natin, no, habang nagmomotor ka, yung ganitong tanawin yung makikita ninyo. Pakasarap talagang pagmasta ng mga vegetable terraces dito sa Cordillera. Kapag nakababa na kayo ng Mount Olis, yan, ito na agad yung Sakura Park. Pasok na tayo dito. Dito yung mismo pinaka-entrance nila eh. Tapos dito rin matatagpuan yung Heights Place. May hotel din dito na maganda dito sa Sakura Park. Dito tayo. Okay, so kailangan natin magbayad ng entrance fee dito sa Sakura Park. Magkano po ate yung entrance fee dito? 150 pesos, sir. 150 pesos ang isa. So bali 300 pesos kami ni Suki. So dito sa Sakura Park, pwede kayong mag horseback riding. Sa halagang 250 pesos. Then mag-iikot nyo na tong buong Sakura Park. So kung tinatamad kayong maglakad, mag-trekking, at kung gusto ninyong libutin ang Sakura Park na nakasakay sa kabayo, yan, pwede kayo sumakay dito. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda yung bulaklak dito. Wala akong idea kung ano yung mga tawag sa bulaklak na yan, pero nagagandahan talaga ako sa itsura nila. Meron din kayong makikita rito, gulay. Yan, edible to. Yung nakikita natin sa Northern Blossom kapag pumunta kayo, makikita nyo din dito sa Sakura Park. May nakikita ako doon na tulay, tapos may mga nakapaikot na bulaklak. Puntahan natin. Ito pa yung spot dito na magandang pwestuhan at kilala ang Sakura Park dito sa spot na to. Marami ako nakikitang nagpo-post sa Facebook. Mababasa nyo dito, where the flowers meet the sky. Ito pa yung isang magandang spot dito. Meron tulay sa gitna, tapos napapalibutan ng napakaraming kulay orange na bulaklak. Ang ganda dito, Instagrammable talaga. Meron pa ako nakikita rito na napakagandang bulaklak, kulay violet siya, pahaba. Dito sa bandang gilid, meron din kayong makikita na kulay violet na bulaklak. Yan o. Nakakaakit tingnan, ano? Sa mga followers and subscribers natin, kung alam nyo po yung tawag sa mga bulaklak na naipakita ko sa inyo dito po sa Sakura Park, i-comment nyo lang po sa video natin. Andito pala sa pinakataas yung mga sakura tree. Yan, makikita natin dito, cherry blossom sakura tree, planted June 16, 2016. So noong 2016 pa pala itinanim yung mga puno ng sakura dito. At sabi nung namamahala na nakausap natin dito, na namulaklak ang mga sakura tree dito sa Atok Benguet noong last year, month of July. So ang swerte ninyo kung matatapatan ninyo na may bulaklak yung mga puno ng sakura dito sa Sakura Park. Nasa 10 sakura tree daw ang nakatanim dito sa Sakura Park.
nakakita din tayo sa personal ng sakura tree. At madalas nakikita natin ang mga sakura tree sa bansang Japan, Taiwan, Korea, sa mga movie nila. Yung cherry blossom na kapag ka punong-puno ng bulaklak yung mga sakura tree, talaga namang napakagandang pagmasdan. Kaya sana dumating ang panahon na dito sa Atok Benguet sa Sakura Park talagang mamulaklak din yung mga puno ng sakura dito. At siguradong lalong mas dadayuhin ito ng mga turista na pupunta dito sa Atok Benguet. Yan, kung kayo po ay mapupunta rito sa Atok Benguet, pasyalan nyo din po itong Sakura Park. Mag-i-enjoy kayo sa magagandang iba't ibang klaseng bulaklak na makikita nyo dito. Para din siyang northern blossom. At para makita nyo din ng personal yung mga puno ng sakura tree dito. Okay, napuntahan na natin at naipasyal na namin kayo sa Sakura Park. At syempre dahil andito na rin tayo sa Atok Benguet, pupuntahan natin ang pangatlo sa pinakamataas na kabundukan sa Luzon at pang-siyam naman na pinakamataas sa buong Pilipinas. At ito nga po ang Mount Timbuk. Okay, siguradong matinding ahonan o akyatan na naman ng motor. Mapapalaban na naman si lakbay nito. Kaya tara, simulan na natin ang ating pinaka-highlights sa ating ginagawang pag-ikot dito po sa Atok Benguet. Okay, let's go! Teka, tabi muna tayo dito. May papakita lang ako sa inyo. Yung bundok na nakikita nyo sa harap natin, yan po ang Mount Timbuk. At susubukan po natin puntahan yung pinaka tuktok ng bundok na to. Sa totoo lang, nakakaramdam tayo ng kaba dahil hindi natin alam kung ano yung kondisyon ng kalsada na ating dadaanan dyan papunta doon sa mismong pinakataas. Okay Lord, gabayan niyo po ako sa aking pag-akyat sa pangatlo sa pinakamataas na bundok sa Luzon. Okay, mula dito magmamotor pa tayo ng 14 minutes para nasa 4.2 kilometers pa. Yan, dito rin kayo dadaan sa Halsema Highway kapag kayo ay pupunta ng Mount Timbuk. Eto, kailangan na natin kumanan dito. Yan, papakita lang sa inyo yung palatandaan kapag kayo ay pupunta ng Mount Timbuk. So pag nakita ninyo yung kanto na to, welcome to the Mami Caves of Timbuk, Kabayan Benguet, 3.5 kilometers away. So ito yung pinakakanto papuntang Mount Timbuk. Okay, bago tayo umakyat, check muna natin yung ating mga gulong dahil talagang mataas yung akyatin dito. Harap at likod, check natin. Yan, all goods naman. Medyo may kabigatan yung motor natin dahil puno tayo ng gamit. Ilang araw na rin tayo dito sa Cordillera, pang-apat na araw na namin to. At sana maging maayos yung brake natin pagbaba. Okay, let's go, akyat. Ahon agad to. Taas ha. Entrada pa lang. Mapapalaban na naman si lakbay dito. Lord, guide us po. Grabe yung steep ng daan. Sa entrada pa lang. Yeah. Na-practice na yung motor natin kahapon dun sa barangay na Tobleng nung inakit natin yung Frosty Hill. Saka yung isa pa na mas mataas. Ito, akit ulit si lakbay. Ahon kung ahon dito. Legit nga yung mga napanood nating video dito na sobrang tarik nito. Simula doon sa entrada na inakita natin na paahon na mataas. Yan, wala nang tigil to.
Tapos liko-liko na. Sobrang tarik ng pagkakaliko nung kalsada. Meron din pala tayong makakasalubong dito na mga sasakyan. Kaya pag pupunta kayo rito, kailangan kondisyon ang mga motor ninyo. Ayan, may truck din. Pataas tayo ng pataas at nakikita natin yung tanawin dun sa baba. Ang ganda. Oof. Lalakas ng mga sasakyan na to ah. Yeah. So kayang-kaya ng motor natin yung unang ahon. Wala pa tayong idea dun sa mga susunod na matataas na ahonin dito. Yan, medyo patag na dito sa part na to. Ito na yata yung simula ulit ng ahon. Okay, ito na nga. Alright, let's go. Woo! Ho ho ho. Puro ahon yung nagawa nating moto adventure ngayon dito sa Cordillera. Sarap. Oof. Yan, pasikip na pasikip yung dinadaanan natin. Ito pa. Yeah. Let's go. Wow. Yun. Pagkatapos nating akatin yung simula ng ahon na yon hanggang dito, medyo patag na ulit. Ito naman yung tanawin na makikita natin. Grabe, napaka-solid na naman ang ating ginagawang adventure dito sa rehiyon ng Cordillera at nag-i-enjoy talaga ako. Nagamit na naman natin ang ating motor sa mga ganitong klaseng adventure na matataas. Whoop, ito, taas nito. Wow, wow, wow. Mas maganda ang kondisyon ni Lakbay ngayon kumpara nung tayo ay pumunta ng Bilagan Road. Dumudulas yung ating clutch lining dahil hindi maganda yung bell natin ng mga time na yon. Ngayon napaayos na natin, kaya maraming salamat kay Speedlane Maki na umayos ng ating motor. Wow, paganda ng paganda yung tanawin na ating nakikita oh. Wow, ito rin yung nakita natin doon sa Natubling nung inakit natin yung Frosty Hill, saka yung mas mataas na kalsada. So ganito rin yung makikita natin oh. Malawak na kabundukan dito sa rehiyon ng Cordillera. At yun yata yung Tinok Ifugao, yung highest point. No, tingnan nyo yung mga taniman ng gulay dito na hagdan-hagdan. Nakakaramdam na rin tayo dito na parang may nakabara sa tenga natin. So kailangan natin umakyat dito pa kanan. Teka, silipin muna natin kung gaano kataas. Wow, grabe. Okay, let's go. Let's go, Lakbay. Woo, taas nito. Oh. Oh. Kaya mo yan, Lakbay. Lakas na Lakbay ngayon. Nakakatuwa. Kahit scooter lang yung gamit natin, Honda ADV 160, it's highly recommended. Kayang-kayang akitin yung mga ganitong klaseng kalsada na katataas oh. Basta maganda lang yung timpla ng panggilid ninyo. Basta maganda ang pagkakatono, kayang-kayang ahunin yung mga ganitong katataas na kalsada. Ito, sobrang stiff nito. Whoop. Let's go, let's go.
Whoa. Woo. Yan, medyo patag-patag na ulit. Ito ulit yung Malay Eskinita na daan. Oh, konti na lang, mararating na natin yung pinakataas. Alright, narating na natin yung pinakataas. Yung pinakataas na pwede nyo lang dalhin yung motor ninyo. So kailangan pa nating mag-trek papunta dun sa taas para makarating tayo dun sa mismong pinakatuktok. So iiwan muna natin yung motor natin dito. So ngayon, magsisimula na tayong makyat para mapuntahan pa natin yung pinakatuktok doon. Meron ako nakikita ng mga cruise at mga rebulto sa pinakataas nitong Mount Timbuk. Pagkatapos umakyat ni Lakbay, tayo naman ngayon ang aakyat. Gamit ang ating mga paa. Ano, Suki, ready na? Ako pa. Let's go. Basic. Pahinga muna. Makapagod to kasi natapatan natin na trek ang araw kahit na malimig ang simoy ng hangin dahil nga sobrang taas na natin, ang init sa balat ng sikat ng araw. So yung nilalakaran natin sementado, tapos may nakikita rin ako dito na ginawa nilang hagdan para mas mapabilis yung pag-akyat natin at mas mapadali. At dito, yan, may mababasa tayo na I love Mount Timbuk. Pwede kayong pumesto dito para magpa-picture at makikita sa background ng picture ninyo yung tanawin dito. Siyempre, Cordilleras Mountain. Yan. Ang ganda, di ba? Ang entrance fee po na babayaran natin dito is 100 pesos. And then 100 pesos din para sa tour guide naman. Pagkatapos nating marating yung merong nakasulat na I love Mount Timbuk, yan, patag na ulit yung dinadaanan natin. Maigsi lang yun, pero ito na ulit yung sobrang tarik na aakitin nyo dito. Dito sa parte na to talagang kailangan na natin handa yung sarili natin na tayo ay makakaramdam ng hingal, pagod para marating yung mismong pinaka taas. At ayun, meron tayong mababasa na Station of the Cross of Mount Timbuk Pilgrimage. Marami kayong cross na makikita dito habang inakit ninyo yung mismong pinakatuktok nitong Mount Timbuk. Tingnan ninyo yung tanawin sa likod natin habang tayo ay umaakit dito. Ang kagandahan dito sa pinakamatarik na bahagi ng aakitin nyo dito sa Mount Timbuk, nakagawa na sila ng tubo na pwede nyo kapitan para matulungan ng mga braso ninyo yung pag-akyat. Gusto ko kayo hiningal na. Ang taas, grabe. Oh. Mahirap talaga kapag walang practice, puro motor lang yung ginagawa natin. Kaya naninibago yung katawan natin sa mga ganitong pag-akyat. Konti na lang, doon na tayo sa taas. Nakikita na natin yung tanawin dito. Ano, Suki, kaya pa? Wala ba mas mataas pa dyan? Nabibitin ako. Nabitin yung kaibigan natin. Wow! Yo! Sa wakas! Tagumpay! Nadali natin! Kahit gaano kataas, pinilit natin akitin para lang may bahagi sa inyo at mapakita
yung tanawin dito sa pinakatuktok ng Mount Timbak. Dito makikita natin yung malawak na tanawin, mga kabundukan ng probinsya ng Benguet. Kung kanina, habang binabaybay natin ang kalsada ng Halsema Highway, tanaw ang matayog na kabundukan ng Mount Timbak. Dito naman sa pinakatuktok ng Mount Timbak, tanaw natin ang Halsema Highway. Nagkabaliktad na. Makakaramdam kayo ng pagod sa pag-akyat, pero yung saya kapag andito na kayo sa mismong pinakataas, yung memories na iiwan sa inyo habang kayo ay nabubuhay, na isang araw nakyat ninyo ang pangatlong pinakamataas na bundok sa Luzon, ang Mount Timbak. Kaya sana sa mga followers and subscribers ko, sana mapuntahan nyo din ang Mount Timbak. Maraming salamat po. Ang ganda ng Pilipinas. Okay, pababa na tayo ngayon dito sa Mount Timbak. Kung kanina, challenging yung pag-akyat dito dahil nga matarik na paahon, tapos yung mga steep road. Ngayon, ang naka-challenge naman is yung pagbaba natin. Dahil sobrang tarik, ang nanganganib naman dito yung preno natin, no? Dahil nga ito ay scooter, mahirap mag engine brake. So most of the time nakababad tayo sa preno, piga-piga. So kagaya nung nangyari sa atin sa Bilagan Road na nawalan tayo ng preno, sana huwag mangyari dito. Pero nasubukan na natin to kahapon sa Barangay Tubleng sa Bugyas, Benguet. Nung inakyat natin yung mataas at bumaba tayo sa matarik, hindi naman tayo nawalan ng preno. Yan. Ipapakita ko din sa inyo yung pagbaba namin dahil magandang tanawin din yung makikita natin habang pababa tayo. Yan, no? Diba? Grabe. Yeah. Unti-unti. Iba yung view sa paakyat at iba din yung view kapag tayo pababa. Kanina nung paakyat tayo, itong mga tanawin na nakikita natin ngayon habang pababa tayo, nasa likod natin. Ngayon ito na, nasa harap na natin, no? Pagana lang natin para mas ma-appreciate natin yung ganda ng kabundukan ng Cordillera. Taas. Woo. Yeah. Oh, yeah. Woo. So yun yung pinakamataas. Hello. Hello po. Ay, sige. Ayan, may natapatan pa tayo na subscriber dito. Hello po. Sige po, picture po tayo.
Salamat din. Sige po. Natapatan lang talaga natin na summer dito sa Benguet. Pero kung natapatan natin na maraming pananim na gulay dyan, berdeng-berde yung makikita nating tanawin dito. Yon, tagumpay tayo na naakyat ang pangatlo sa pinakamataas na kabundukan sa Luzon at pangsyam naman sa buong Pilipinas. At ito nga po ang Mount Timbak. Napuntahan din natin muli ang Mount Olis. Naipakita sa inyo yung tanawin na walang fog. At napuntahan din natin syempre ang Sakura Park. Kaya po kita-kits tayo sa ating susunod na motorcycle adventure at pagbabahagi sa inyo ng ganda ng Pilipinas. Kaya po lagi tatandaan, keep safe, ride safe. God bless. Ang ganda ng Pilipinas. Magmotor lang tayo. It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. Ooh, I wonder.